cellphone na less than 3,000 pesos pero kayang-kayang makapag Mobile Legends at makapag Call of Duty. So ito pala mga kaboom yung Realme Note 50, and yes, alam ko medyo late na talaga yung review natin para sa phone na to. Pero still, after ilang months, isa pa rin to sa pinaka-affordable na phone na pwede mong mabili sa market ngayon. And hindi pala sponsored yung video na to. Makikita nyo, binili ko to mismo sa TikTok shop for 2,995 pesos lang. Actually, pwede nyo pa siya mabili ng mas mura sa Shopee pag meron kayong voucher. Yung iba nakita ko around 2,400 or 2,500 lang. Pwede nyo nang mabili itong Realme Note 50. So napakamura, di ba? Kaya nabanggit ko kanina, kahit na after ilang months, isa pa rin to sa pinaka-affordable na phone na pwede mong mabili ngayon. Anyway, ito yung itsura niya. So may pagka two-tone yung kanyang design. So sa taas makikita nyo malinis yung kanyang design, and sa baba may pagka parang textured glittery yung kanyang itsura, pero parehas lang siyang makinis pag hinawakan. Turn on lang natin, then silipin natin kung ano pang laman ng box niya. So meron siyang USB Type-C. Talaga namang kahit mura naka Type-C na ngayon, no? Yun nga lang, no? Syempre 10 watts pa rin yung kanyang charger. Ang ganda rin kasi may pagka dark tone yung jelly case na kasama, kaya hindi nyo na agad mapapansin pag may discoloration na nangyayari sa mismong case. And in fairness, no, may pagkakapalan siya, kaya siguradong magiging protected yung Realme Note 50 ninyo. Ngayon balik tayo dito sa mismong phone, and para sa akin lang medyo outdated na talaga yung gantong klaseng notch, yung teardrop notch. Although yung iba siguro gusto yung gantong design, no? Pero para sa akin mismo is ayaw ko siya. Yung variant pala na nasa akin is merong 4GB na RAM and 64GB na internal storage. So wag muna nating pag-usapan yung virtual RAM. And aaminin ko, ngayong 2024, sobrang kulang yung 64GB na internal storage, lalo na kung naglalaro ka ng games, kasi isang game, dalawang game, puno na agad yan. Like for example, yung nangyari sa akin, gusto kong i-install yung Call of Duty, pero kailangan ko munang i-uninstall yung Mobile Legends. Kasi hindi naman siya pure na 64GB pag nabili ninyo or pag nakuha ninyo, kasi meron pa dyan yung system, yung operating system, yung mga bloatware. Pero to be fair, hindi lang naman sa Realme yan nangyayari. Kahit anong phone pa yung bilin mo or kahit ilang GB ng phone pa yung bilin mo, mapa 128 man yan, 256 man yan, 512 man yan, or 1TB man yan, hindi yan magiging sakto. Pero kung mga heavy games yung plano mong i-install dito sa Realme Note 50, isa-isa lang. And oo nga pala guys, yung camera module design niya, original na original. Ngayon guys, punta na tayo sa basic specs niya. So una sa lahat is naka Android 30 na tayo, and meron tayo ditong 4GB na RAM. And pwede rin tayo maglagay ng RAM expansion ng 1GB, 2GB, and 4GB. Meron tayo ditong 64GB na internal storage, na nabanggit ko kanina na talagang bitin kung gamer ka. Ngayon makikita nyo, Genshin Impact lang yung naka-install, pero almost puno na talaga yung storage natin. Yung chipset naman niya is Unisoc Tiger T612 na nakakuha ng 240,876 sa ating Antutu benchmark. Meron siyang 5,000 mAh na battery capacity na capable up to 10 watts na wired charging. Meron din siyang 90Hz na refresh rate. Yun nga lang, pagdating sa settings, ang meron lang siya is auto and 60Hz. Ibig sabihin, hindi nyo siya pwedeng i-force ng 90Hz lang siya lagi. Kailangan naka-auto siya. So meaning, minsan 60Hz siya, minsan 90Hz siya. Nakadepende mismo sa phone kung saan niya isiset. Depende kung anong ginagawa ninyo. Pero so far, pag ginagamit ko naman siya sa social media like sa Facebook, is sobrang smooth naman ng ating pag-scroll. Ang maganda rin dito sa Realme Note 50 is may tinatawag siya na Video Display Enhancement, which is basically tinataasan lang yung brightness and saturation ng screen nyo, na siguro yung iba sa inyo is mas preferred yung ganito. May display settings din siya, like pwede nyo ilagay sa standard, warm para hindi masyadong masakit sa mata yung screen, or cool pag gusto nyo medyo bluish naman or bright yung screen ninyo. Ngayon yung iba is pwedeng ma-disappoint dito dahil yung kanyang display resolution is 720p by 1600. So ibig sabihin, pag nanonood tayo ng mga movies, series, or video sa YouTube, hanggang standard definition lang yung pinaka-quality niya, since yun nga 720p lang siya. And ayun, makikita nyo dito sa Netflix, yung ating widevine security level is level 3. So ibig sabihin, hanggang standard definition lang talaga tayo. Pero ang advantage naman nito, since 720p nga lang siya, is mas matagal siyang malulubat compared to other phones. Meaning more time sa gaming, 'di ba? So ngayon punta na tayo sa Mobile Legends. Meron tayo ditong high frame rate and ultra graphics.
So kung ito lang naman yung plano nyong laruin and i-install na game dito sa Realme Note 50 is hindi kayo madidisappoint since sobrang smooth niya, wala akong naging problema. Wala din ako nakitang frame drop since hindi naman na ganun kabigatan na game yung Mobile Legends para sa mga lumalabas na mga chipset ngayon. Even yung mga murang chipset talagang kayang-kaya niya na yung Mobile Legends. Pero kung ang trip nyo na game is Call of Duty, so silipin muna natin yung settings niya. So meron tayong graphic quality na medium and frame rate na high, na kung titignan ninyo mukhang okay na okay para sa presyo niya, 'di ba? Pero once na nag-start na yung game or once na naglaro na kayo, hindi siya totally smooth, hindi siya 100% fluid pag naglalaro kayo. May konti siyang lag, may konti siyang frame drop. Kumbaga, hindi siya 60 FPS eh. Para siyang nasa around 50 to 60, tas minsan nagda-drop pa yung FPS niya. Although playable pa rin naman, makakapaglaro kayo, and kung ibababa siguro yung graphic quality ng low is mas magiging smooth siya. And to be fair lang, 10v10 kasi yung ginamit ko dito na game mode. So ibig sabihin talagang jump pack, talagang puro action, talagang sobrang dami nangyayari, tas sa shipment pa. So siksikan, 'di ba? Also mga kabum, take note lang din ang alam ko is wala siyang gyroscope. So ang meron lang siya is accelerometer. Kaya kung gyroscope user ka and plano mong bilhin tong Realme Note 50 para mag Call of Duty, PUBG, basically mga FPS games, hindi para sa ito. Last game natin is Genshin Impact. So kailangan ko na kasing i-uninstall lahat para lang ma-install to. And yung graphic quality niya is lowest. Tapos yung FPS natin is 30. Hindi ko na binago kasi alam ko namang hindi naman niya kakayanin yung 45 or 60 FPS. Pero honestly, nagulat ako kasi tumakbo yung Genshin Impact. Yan, makikita nyo may mga FPS drop, may lag siya. Pero still, nalalaro and napapagana natin yung isa sa pinakamabigat na game sa Google Play Store. So kung plano mong laruin yung Genshin Impact dito sa Realme Note 50, I suggest kailangan mo ng sobrang matindi at mahabang pasensya dahil nga naglalag siya, nagkakaroon siya ng mga FPS drop. Pero at least 'di ba, hindi naman siya katulad ng ibang low spec phones na nagfo-force close yung application or yung game or talagang totally na naghahang yung mismong cellphone. So ayan nga mga kabum, makikita ninyo nakapag-domain pa tayo dito So kung isa ka sa nagpaplano na, makakapaglaro ako ng Genshin Impact pag binili ko yung phone na to, sad to say, 'di ba? Hindi ka matutuwa kumbaga, pero kung sabi ko nga, kung mahaba yung pasensya mo and gustong-gusto mo talaga makapaglaro ng Genshin Impact dahil yung phone na ginagamit mo ngayon is hindi capable para ma-open yung Genshin Impact, I suggest mag-ipon ka na lang ng konti pa para makabili ng much better na phone. Pero kung talagang tight ng sobra yung budget mo and talagang gusto mo ng cellphone na bago and ito lang yung kaya mong bilhin, ayun nga, habaan mo talaga ng sobra yung pasensya mo. And yung last na pag-uusapan natin is yung speaker niya. So naka-mono speaker lang tayo dito. Pero may pagkalakasan siya Honestly, nagulat nga ako Sinilip ko pa kung baka mamaya dual speaker pala siya. Pero talaga, mono speaker lang siya. Anyway, para mapakinggan nyo din, ito yung sample ng kanyang audio. So ayun lang mga kaboom, sana nagustuhan niyo yung video natin and ako naman magtatanong sa inyo, para sa inyo, sulit ba itong Realme Note 50? Comment your thoughts down below.